Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:03 sa hapon. Mga labing-ulihing na hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing-ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa, mga kabinan. Webes nga edisyon kita, Agosto 14, tuig 2025. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga kauturan nato, kita nakaalagad no sa programa Bantay Banwa kahapon na pagod nag-cover kita sa presidential coverage. Bisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo Fishport Complex. Sa diin nag-inspeksyon ang presidente. Check niya ang proyekto na nagabalor sa 885 million pesos. Kanamigit kay Katinlo, mas malapad na lugar ang magamit sa mga fish brokers para nga ibaligya ang ilang produkto. Tungod ang Iloilo Fishport Complex gaserbi ning vital hub para sa pagbaligya sa mga isda sa Western Visayas. Iti nagatuyong ati baskugon man ang ekonomiya sa rehiyon. Ang good news sa naging mensahe sa presidente, pulo ka bag-ong kaangay man sang Iloilo Fishport Complex ang pagatukuron sa bilog ng Pilipinas. Ang goal sang gobyerno makatipid ang mga fish brokers, mga mangisda sa transportasyon. Direkta na bala pagkuha nila, bagsak nila dayon sa Fishport Complex. So ang mga taga-Capiz, mga taga-ibang pagidira nga lugar, dira na nila bagsak ang ilang mga kuha. Kag aside sina no, may distribution man sa mga farm equipments. Pag nalipay kita, damo gid ng mga farmer beneficiaries. Even ang mga mangisda nagabaton sa mga kagamitan sa pagpangisda kag pagpanguha. So istoryahan tayo na karon diri sa aton nga pagpangalagad. Kari halalungan man no, kaso sang hand, foot and mouth disease sa probinsya. Sini nga tuig nagsaka sang masobra 300%. Wow! Ikumpara sa 2024, Pasig City nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso. Kwaontang detalye sina no sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paul, mayong nga po nagsaka no, sa masobra 300% ang aton nga kaso sang hand, foot, and mouth disease sa province of Iloilo. Sinino nga 2025, ikumpara naton
sa 2024. Sandig diri no sa datos ng aton man nga Iloilo Provincial Health Office sa Morbidity Week 22 no subong 2025 o kung halin ini January 1 to August 9, may ara na kita po sa 1,685 nga kaso sang HFMD sa province. Mas mataas ini po no sa 383% ikumpara naton sa 349 lang nga kaso sa pareho nga period sang 2024. Sa aton po no nga 1,600 or masobra 1,600 nga kaso no, ang lawagon naton ang 5 ka mga local government unit nga may mataas nga kaso. Nagapanguna diri no ang syudad San Pasig with 160, Lambuna with 99, Barotac Nuevo with 95 cases, Tigbawan with 88 cases, kag Banwa San Carles with 78 cases. Kalabanan gid po no sa aton ara makita sa screen sang aton nga mga kauturan. Kita nyo na mga bino ang pula. Kalabanan gid no sa aton nga mga local government unit sa Morbidity Week 22 nag-increase gid po ang ilang nga kaso sang HFMD. Ang pinakamataas po no nga LGU nga may ara sang mataas nga increase no sang cases kumpara no sa Morbidity Week 22 sang 2024 kag Morbidity Week 32 sang 2024 kag subong no nga Morbidity Week 32 sang 2025 ang Banwa sang San Rafael nagtaas po sang 4,100% increase. Sang 2024 may ara lang sila nga kaso nga 42 cases no, subong ya po may ara no ang aton nga Banwa sang sang 2024 ang Banwa sang San Rafael may isa lang nga kaso subong po no may ara sang 42 cases sa 2025. So imagine ang increase no halin sa isa last year naglumpat sa 42. Kung may ara sa mga LGU nga may pagtaas, may ara man kita po no nga local government unit nga may increase sa or decrease sa kaso. Ang Banwa sang Minapol no halin sa 7 nga kaso no nga na-record naton sa Morbidity Week 32 sang 2024. Subong nga 2025 may ara na lang sila nga 4 ka kaso or may 43% nga increase. Sa mga kauturan naton no kapamangkot ano ba na ini no ang HFMD. Ang HFMD naton po no nagalapta ini pinaagi no sa hangin nga nagadala sang droplet o kung pangatsi o kung pag-ubo sang tawo nga infected sang HFMD. Pwede ini maglapta pinaagi no sa kamot no ang kamot mo nakatandog no sa mga bagay o kung butang nga kontaminado sang virus halin sa sipon, laway, ihi kag higko sang tawo nga nagadala sang virus. So ang kigi diri po no sa aton nga mga kauturan no, especially sa mga parents naton dira ang hand washing sa ila kabataan Paul. Wala mo yan dasig ni maglapta labi na sa mga kabataan makita naton na panghugas siga mo sa kamot. Yes. Sabi na kunara kamo sa mga pampubliko nga lugar, tirigid, kalabanan ang bakterya nga posible gid makahatag sang problema sa mga ginikanan kung malapnan ng ilang kabataan. Yes, actually po may nagpadala diri sa aton sa mensahe no nga isaman ka nanay no. According sa iyang Paul no may ara announcement ang eskwelahan sang iya bata yang ati tumuro wala anay sang klase no ang iya bata diri bangod nga ti magahiwat no sang disinfection sa classroom no kay ti kalabanan po sa mga estudyante may ara gid sang HFMD. So isa ini no sa mga tikang man sang aton nga mga bulutuan no ang pag-disinfect po no sa mga kauturan nato no masabi man ini po makuha sa mga playground nato no. That's why nga ti kung may ara dira no sa mga signs and symptoms ang inyo bata sang HFMD much better no nga stay at home lang anay no para nga hindi maglala ang iya sitwasyon and at the same time no hindi man kumbaga no makahawa sa ibang paginaton nga mga kabataan. Okay, dasig gid yan. Makita naton kung pabayaan mo ni damo pagid nga kabataan ang malatnan di unfair man na iya sa mga nagahalong pagid. Correct, sakto ina Paul no kag iba diri nga kabataan hindi kakaon gani Paul mo kay no ang sore no ara sa ilang baba. So iba ni sa mga tiil sa dapadapa nila no sa parte sang lawas nila pero kung imo nga bata abi for example may HFMD kag sa baba gid no mapudlayan gid ang bata sa pagkaon. Okay. Yan madamo gid nga salamat sa report. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Marian Grace Araniata. So, maayo gid na nga ma-aware ang aton mga pumuluyo kay 300% gid ang ginsaka sa sini nga sakit. Target gid sini mga kabyanan, mga kabataan. Wow. Kabay pa nga mag kamo no, hindi na kamo madugtan, mabudlay gid.
Sa nasiling na naton, nagpadulong si President Bongbong Marcos diri sa syudad sa Iloilo para sa pag-inspeksyon sa Iloilo Fishport Complex. Pero before siya nagpadulong sa Fishport Complex, ginpadulungan niya ang flood control project sa San Isidro. Ang nag-cover naman siya sa amon diri sa Radyo Pilipinas si Attorney Hope Torrechante, no? Kag nakita gid. Kita nyo man ang message ni President Bongbong sa iyang page, sa page niya mismo, palpak. Insarabla, kada tuwig nagabagyo, kada tuwig may pundo man sa flood control project, pero damo sa gihapon sa lugar nga ginabaha. Ano ang pulos sa flood control project? Amo ni ang kadamaan nga ginareklamo sa mga pumuluyo. At sinano, kuwaon tanay bala ang reaksyon ni Mayor Raisa Trias sa sining pagbisita ni President Bongbong Marcos diri sa syudad sang Iloilo. Kauntan detalye sa balita ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Salamatan ni Iloilo City Mayor Raisa Trias si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga personal gid niya nagpatigayon sa inspeksyon sa pila ka mga proyekto, no, may kang tanan sa flood control sa syudad sang Iloilo. Kasunod sang naging pahayag ni Presidente Marcos na iya nakitaan siya pagbisita sa syudad sang Iloilo nga may ara gid man sing palpak kag delayed nga mga proyekto. Sa official statement naman ni Mayor Raisa Trias, hambalan sini ang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office nga pasanyugon pa ang koordinasyon sa Iloilo City Government sa mga proyekto nga pag-aubrahon may kaangtanan sa flood control bot silingon nga dapat may ara sang inistoryahanay, may consultation, pagpasiguro sa tanan nga mga permits bago umpisahan ang mga proyekto. Nagapanawagan man siya sa national government nga kung hindi man lang makabulig sa pumuluyo ang pila ka mga proyekto, mas mayo na lang nga kwaon ini o kung bakbakon. May mga gintumod si Mayor Trias nga mga areas kasubong sang areas sang Mohon, Kagtagbak, Mohon Arevalo, no, sa mga kilid sang creeks dira, no, may mga projects dira nga suno sa ila nga ti daw nagabaton sang madamong reklamo gikan sa mga pumuluyo kay kung magbaha mas labing apektado, no, ang ini nga mga lugar. Kasubong sang panawagan ni Mayor Isko Moreno, ni Mayor Vico Soto, suno kay Mayor Trias nga sa ilabahin dako gid nga bagay ang ining warning sang presidente kag ang iya nga mando sa Department of Public Works and Highways nga i-blacklist ang mga kontraktor nga matulupangdan nga ang ila nga ginahimo nga mga flood control projects wala na santo sa pila ka mga specifications kag wala nakabulig imbis nga magbulig makaperwisyo suno sa kay Mayor Raisa Trias. Pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trias. Di para matapos din yung address na syudad? Yes, I think muna, that is very good news. We have to work hand in hand kay isa naman ang atong nga goal, no? Para sa atong nga syudad. Parehas ang hambal ni Mayor Vico Soto kag ni Mayor Isko. Patungayo man lang kita proper coordination para masigurado nga ang projects well coordinated. Kung well coordinated ang projects, mas maplanuhan, mas masigurado nga may mga connectivity. So, hindi sayang ang project, mas makabenepisyo ang mga pumuluyo natin sa mga proyekto. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Trias. May kang tanan sa nangin pahayag, no, sa aton siniya nga presidente kag dako nga bagay suno siya nga nakitaan sa aton sini nga presidente ang sitwasyon sang sini nga mga proyekto nga ginaobra, no, diri sa may bahin sang syudad sa Iloilo, Paul. Okay. So we hope, no, nga ma-resolve na ini. Galing kay nagapati kita nila dugay ni nga proseso ang pagtukib sa sining mga
problema bala sa flood control project. Mayo lang kay tigin sugura na sang presidente. Pati kita nga magasunod ba ng iban sini nga mga local chief executives. Sa bahin naman niya Paul sa aton sini nga congresswoman sa kay congresswoman Jam Jam Baronda mayaraman sa official statement ang aton sini nga kongresista nga ti nalipay man sa pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kung tanawon mo ti actually dodungan man to sila no nag-inspection mainit din nga daan ang publiko sa flood control pero makita naton in one frame kagapon damo gid sa mga litrato kaupod si Congresswoman Baronda, si Mayor Raisa Treñas kag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So ginkalipay man ni Congresswoman Baronda ang ining pagbisita ni President Marcos kag suno sa iya oportunidad ini nga mapakita ang ini nga mga projects kay ti wala iya sang mga ghost project diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo no kag ginpahayag ni Congresswoman Baronda nga ang tanan nga mga proyekto diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo sa flood control projects nagasunod sa mga specifications nga required no para mapasiguro nga ining mga flood mitigating infrastructure makabuligid sa aton siniya nga mga pumuluyo. Kag pasalamatan niya man si Secretary Manuel Bunuan nga nag-upod man kahapon no sa ginpatigayon niya nga inspeksyon sa flood control project kag ang aton siniya bag-o nga ginpatakom nga fishing port complex Paul. Istoryahan ta naman ang ining pag-updanay ni Congresswoman Jam Jam Baronda kag ni Mayor Raisa Treñas. Wala man gani ni makita sa iba no pero sa video sa kuha sa RTBM ni nagpag-abot dito sa fishport do nakita nato do mansig paunahay sila sinuna kamusta sa presidente pero ti gamay nga bagay pero ti importante nga kung may mga musining kaywatan trabaho. Kung tanawon mo kung saan mo siniya abala nga ton nga politika may harasing nagkalain-lain nga mga partido or kolor no pero actually ang daog gidri ang pumuluyo. Amo na ya ang bottom line sa pagbisita sa aton sini nga presidente nati regardless ang grounding isang local politics naton ang nakitaan ginaton niya ang mga proyekto para sa mga mangingisda, para sa mga pumuluyo ara, ang mga makinarya, para sa mga fisher folks kag sa mga farmers naton nag-abot kag mabisitahan ining flood control project kag ang manami payakay ti pati ang mga infrastructure naton, mga flyover nga ginagyan sang convoy sang presidente, kumbaga the one package ini no. Kabay pa kun tani iti ang mga pumuluyo taga panawagan kung hindi ko magsala Paul prior sa pagbisita sa presidente may sing request mo ang pila ka pumuluyo nga kung pwede hindi mag-helicopter si president from airport kundi mag-land travel siya para nga ma-experiensyahan ang area na to no especially dila sa Ongka kag ini siguro kung wala kita ka pamangkot sa presidente pero base kung nabasahan sa presidente that's why nga ginagyan niya ginupod niya si Secretary Manuel Bunuan. Okay ti ang flyover naging naging controversial man na so mas mayo nga siya mismo experience niya ti kung may mga problema ti nagapati kita nel pag ang presidente ang magambal lain ang impact mas ang trabaho mas nagadasig. Kag kung tanawon naton sa sa pagpasunod sa mga activities ng presidente kahapon Paul no wala gani ni sa mga briefing nagwa nga maagi siya sa may area sang San Isidro do surprise lang no kag siguro pag pandidto yan no ang determinado gid ng presidente kabitan awon tabi lain man ang report nga mabaton ko pero gusto ko nga makadto sa ground kag mausisa matan-aw gid kung ano ang aktual nga mga sitwasyon sang sini nga mga proyekto lain ginaya kung maka-step sa ground ang presidente no kay ti siguro ba kahimo siya sa mga rekomendasyon kag suggestion kung paano mapadasin paano mapatuman no ang ini nga mga lalagko ng mga infrastructure projects sa siyudad sa Iloilo Paul. Nel, madamo gid yung salamat. Amo na mo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat General Baclay sa report no reaksyon ni Mayor Raisa Treñas
sa sining pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa syudad sang Iloilo. Nanti, klaro gito yung basa ng presidente, palpak. Mo nang balantayan gid. Muni sa iyang sa iyang nga page sa iyang nga pagbisita nakita niyang delayed kag palpak nga flood control project. Nunti amo pa niyang nagapalala pagid sa pagbaha. Bigin manduan niya ang Department of Public Works and Highways. Dapat manabat gid kag i-blacklist ang mga palpak nga kontraktor. Pero timintras nga wala pa sang may mapasabat or wala sang may manabat sa sining mga kapalpakan, ang tao magaulat lang sa gihapon, magabantay sa sining mga buyan sang presidente. Pero saludo kita, no? Imagine, trebling init kagapon. Patial man sa init ang presidente, kaupod na congresswoman Jam Baronda kag Mayor Raisa Tranyas. Iti makita mo ang willingness, eagerness ng presidente nga resolbahon ining problema sa korupsyon, ilabi na sa problema sa mga flood control project. Iti nakita na gid man sang administrasyon nati kinuig na yabala nga kada tuig terrible ang bagyo. Kadamo sang ginabaha. Sinong kaluluoy? Kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo. Samtang ang mga kontraktor yang iti nagpasasa sa pundo ng gobyerno, ihayahay sila Hindi natin gusto na suportado nato ng presidente sa saning panawagan niya. Kag sa mga kauturan na dira, pwede gid kamo ka-report sa sumbong sa Pangulo.ph. Pero abi nyo halin nga gin-launch ini isang presidente. Bao sa kadamo sang mga nagpinanawag na do pila na to kareklamo ang nabaton sang website. Dira mo makita nga ang tao damo gid sa nabalaan, damo sang inugreklamo. $25 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa nasiling na nato, may pila kita ka mga beneficiaries nga na-interview kahapon sa distribution sang mga farm equipments kag mga kagamitan man para sa mga mangisda. Na-interview naton si Sir Bonifacio Toralejo, taga Tigbawan ni siya. Officer sang Banaba Tigbawan Irrigators Association. Aton siya pamatian sa lipot nga pagpakikangot naton sa iya. Maraming salamat din sa pagtulong kasi maraming mga farmers na matulungan at makabawas sa ilang gastos. Gano'ng kalaking tulong ito tayo sa inyong asosasyon? At least mga 40-50%. Ilan kayo, sir, sa asosasyon nyo? Bali, 12 kami ng members, tapos 150. Officer, 12 officers and 150 members. Gano'ng kalaking tulong ito, sir, na mapadali yung pagtatanim nyo? 80% ako palaki ng pagtulong sa amin. So kumbaga, sir, salip na manual, machine na yung gagamitin natin. Yan, so
Tornalejo, Secretary sang Banaba Tigbawan Irrigators Association Incorporated. So ato naman matian si Sir Daniel Robite, siya niyang presidente sang Bita Sewer Farmers Association sa Banwa sang Uton, Iloilo. May kantanan sa nabaton nilang farm equipment halin sa Department of Agriculture. Mata ko, dahil isa kami nabiyayaan ng harvester, di ko nga akalain na mabigay ito sa amin. So at least nagpasa ko ng proposal at hinihintay. So akalain na sa dami-dami naming letter of intent, isa yung Bita Sewer Farmers Association na nabigyan. Thankful sa PhilMec kasi kami dito sa Uton ay 5 unit ng harvester ang binigay. So masyadong malaki ang aking pasasalamat dyan kay President Bongbong Marcos. Gaano kalaking tulong ito sa Farmer Association ninyo, sir? So, isa itong malaking tulong dahil ngayon, kita lahat mechanized na. So, wala namang nag-harvest dito sa Uton na manual. So, out of 100% siguro mostly 90 to 95% na nang-harvest ng mga rice harvester. So, malaki itong tulong kasi makatulong ito sa aming member at sa non-member din at saka makatulong ito para maka-expanding ng aming asosasyon. Salamat ako. Diyan si Sir Daniel Robite, presidente sang Bita Sewer Farmers Association sa Banwa sang Uton, Iloilo. Rice combine harvester ini ang nabaton niya. Agti nami gid ini kay mas less ang gasto, mas madasig ang pagtrabaho pag-ani nila. Kay balan mo kamay lang do hindi mo nakadamo ang atawo ang kinahanglan mo sa pag-ani kung may rice harvester ka. So less ang gasto, dako ang income. Kag sa pagpadulong sang presidente, damo gid sang nagpasalamat sa iya. Isiling niya kinahanglan dagit suportahan ng mga mangunguma. Hindi sila ang nagadala sang pagkaon para sa atin. Aton nga mga lamesa. Kinahanglan suportahan tagid sila. Para nga maduso man ang food security para mag-ayuhan man ang pangabuhi sa mga mangunguma. 30 minutos magalikan sa takna alas 2 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon. Mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, if yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN,
Mas mabilis ang tulong, mas handa tayo, at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Hindi na lang sa sariling bayan ay papabalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na nagpapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I thought what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tambok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang balita ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Nagtutulakan sa avenidang aking napagdaan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship in Old Learning in Music. Bachelor of Music, major in Composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger,
musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin ay ganda ng aming musika mo'y natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras mga biyernes 2:40 na sa hapon para yung mga nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Manual. Good news para sa mga turanta, kinahanglan sang bulong no sa ilang mga maintenance, sa ilang mga masakit. Ang PhilHealth cover na sang 75 types of medicines for free sa mga selected clinics and pharmacies with a limit of 20,000 per year. Nidalom sang programa sang PhilHealth nga guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o kon gamot package. Lunsar ini subong adlaw ang PhilHealth gamot expands on the initial 21 free medicines sa idalom sang konsultasyong sulit tama or konsulta benefits package with an additional 54 kag maga-take effect ini sa Agosto 21 base sa PhilHealth Circular number 2025-0013. These medicines nakipan sang common treatments for a wide range of conditions. May infection, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, muni masamigid, bulong, heart conditions, nervous system disorders, and other supportive therapies. Ang entire list of free medicines ara sa PhilHealth Circular. Dako gid diri nga bulig nga maka-access sila sa libreng bulong. Alam nyo,
maintenance nga daan pag nag-umpisa ka na, hasta sa magtigulang ka. Pero kung may libre nga bulong, makapiyan-piyan. Pero kung ako lang yan ha, mas maayo gid nga away ka mo sa maintenance. Nga dapat tinguan nyo gid nga maging healthy ka mo. Pero galing kiti ang mga ginabakal man naton, roman unhealthy sa ginakaon ta gid Dira kita mag-umpisa gid nga disiplina sa aton nga kaugalingon. Dito na pagulaton nga magmasakit kita. Dapat preventive measures gid ang obrahon ta. Kaysa kung ulihin ang tanan, paminsar nga ay tani sang una pa lang. Okay na ako nag-inom soft drinks. Isang una ginabuinan kong akon nga rice intake, sigarilyo pagit. Ayaw lang kay wagit ko yung gatilaw sa sigarilyo nga na ibalan ko gadyang padulungan ko kung testingan ko na. Sa una, sa high school, may mga sa aton, nag-encourage, high school pa lang to ha. May mga nag-encourage sa aton, mga grupo ta, mga amigo ta, basta sa mag-college na, pero may kita nagpadala sa tentasyon sa sigarilyo. May nagpati kita nga kung maumpisahan ta gani. Siguro hasta subong, sige mangyapon ng bugatas ang aso. Hindi lang na harmful sa aton ha, hindi sa iban pagid naton nga kauturan. Muna nga ang ICAS ta, dudugi kita sa Illicit Anti-Smoking Task Force. Kay ang kampanya nila effective gid, lamo ang mga nagakatahap ng magpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar. Dira pa lang kita naton ang disiplina sa mga kauturan ta, pero may mga ara gid ati siling naton bisan ara na sa pampubliko nga lugar, padayon sa gihapon sa pagpanigarilyo. Based sa data sa PhilHealth, one of the biggest out-of-pocket spending sa mga Pilipino, muna ang mga bulong nila, medical goods. The medicines and items ginabakal nila outside the hospital. Muna nga gina-address na nila subong. Pero kung ako maglantaw, ang 20 mil, ni kulang ni mo. Butang ta example lang, kung ang isa ka pasyente, high blood, diabetic pa siya, sigurado gid na yan, hindi lang na 20 mil sa bilog na tuig. May iban pagid na nga mga underlying condition pagid. Wala makita nagambang isalig ta initanan sa PhilHealth. Pero sa ulihi nakita naton kada tuig naga-expand man ang benefits sa PhilHealth. Nakita naton bentaha gid ini para sa aton nga mga kauturan nga may mga ginabatsyag nga daan. Ari ang pamangkot. Paano i-avail? Okay, para ma-avail ang new gamot package, register anay as beneficiary sang Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o kunya ka program. Pwede ni sa egov.ph, kung member ka na, ang beneficiaries magkuha sang prescription from a YAKAP or PhilHealth accredited physician para ma-avail nilang free medicines sa bisan diin man nga gamot facility. One would only need to present any government-issued ID alongside the doctor's prescription at the clinic. Suno kay merkado, there are around 4,300 gamot partner clinics where PhilHealth members maka-avail sa ning bag-o nga benepisyo para sa Metro Manila. They may also avail themselves ng new benefits sa gamot partner beneficiaries. Tinaga-umpisa pa lang sa Metro Manila pa lang ini. Pero sa dalayon, malabutan na ng bilog ng Pilipinas. Sa siguro sa mga masunod na simana ni malabutan na kita sini. Murting Mayo subok kiti libre ng check-up. Libre ng check-up pero may mga facilities naman niya. Kung kita mo sila sukot sila 1,700. Kung 47 minutos magaligid sa takda ng alas 2 sa hapon.
Tinatamyaw naton sang maayong hapon ang mga nagaupod sa aton subong nga hapon. Nga suki tang tagpalamati sa Radio 585 kHz kag sa mga nakatutok sa aton nga Facebook sagid ka maayan-ayan nga hapon sa inyo. Sa ibang pagid naton nga balita, ang Police Regional Office Negros Island Region recognize ining efforts ang Negros Occidental Police Provincial Office para madakop ang 4 ka most wanted persons in a series of intensified law enforcement operations na dakpan nila ining mga wanted person. Through coordinated efforts na track down sang kapulisan sang NOCPO ang top 5 kag top 7 most wanted persons sa regional level. Ang top 5 most wanted person nakilala nga si Mac Janil Alabado, 30 anyos. Ang kaso niya, 8 counts of qualified rape through sexual assault. Masakit-sakit gini no? Hindi ta na pag-detalye ang mga biktima. Top 7 most wanted naman si Gregorio Bulacan Jr. taga Pontevedra. Ang iya nga kaso, Section 5 sang Article 2 sang Republic Act 9165 drug case naman ini siya. Kag duha pagid ka most wanted person sa regional level na dakpan pagid si Rolly Tenerife. Ang kaso niya Section 5 sang Article 2 sang Republic Act 9165 kag si Rene Araneta naman may kaso nga paglapas sa Article 336 sang RPC about Section 5B, Article 3 of Republic Act 7610. Suno kay Police Brigadier General Thomas Ibay, ang ining mga operasyon send a clear message nga wala sang lugar mga wanted person sa isla sang Negros kag ang mga may salabton sa layi pamudlayan gid nga magpanago sa Negros Island. Our police force on Isaiah will continue to work day and night to ensure that communities remain safe, drug-free, kag conducive to progress. 50 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Iban pagid ng mga balita patpato na to sa masunod edisyon sang programa Pantay Banwa. Salamatan ang atong mga kaupdanan sa technical side. Mr. Vermor Aventura sa studio sa translator. Mr. Jeffrey Betino para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Public. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.